lahat. Good morning, sir. Parang under the weather si sir. Oo nga. Oho. Ayan, pero salamat po sa pagpapaunlak ko na, Thank you sir. po. Meron pong ito na muna, sir, itatanong namin. Si Senator Joel Villanueva, meron po siyang sinabi, recorded message niya para sa mga members ng Jesus is Lord Fellowship na pag nagpatawag ng special session, ang presidente, dadalo siya. Atin siya. Sa ano po ang dating ninyo nito sa inyo? Anong significance nito, sir? Actually, hindi lang siya, kami lahat Opo. dapat mag-attend ng special session. Mm-mm. Kasi merong reason yan eh. Halimbawa, natatandaan ninyo, hindi na nakapag-meeting yung Commission on Appointments, di ba? Opo. Kasi nagkagulo-gulo. Ngayon, may mga at least I think 5 opisyal doon due for promotion to either Commodore or General, Brigadier General, na aabuti ng ban, doon sa 1-year ban. Meaning, yung kanilang birthday, magaganap between probably now and yung kanilang promotion, yung confirmation. So, anong importance doon? 'Di ba may epekto 'yan sa moral ng ating mga sa sandatahan lakas. Opo. Hindi lamang doon sa 5, kung hindi dahil sa ang impact is dahil sa gulo sa Senado, mawiwindang yung kanilang well-deserved na promotion sana o confirmation. Kasi alam naman natin, basta kernel up, kailangan dumaan sa confirmation ng Commission on Appointments. Now, kung meron silang nomination na ginawa ang Pangulo noon at hindi nagkaroon ng Commission on Appointments na hearing o meeting to confirm them, kawawa naman sila, hindi ba? So, assuming na yung birthday nila is pagkatapos ng special session, kung kailan man yon, hindi pa sila mababan, hindi ba? Opo. So, kung nabigyan sila ng ad interim appointment, kasi remember, yung binigay sa kanila, malamang nomination yun eh. So, hindi lang maisuot yung kanilang 1 star sa balikat nila dahil nga hindi pa rin sila confirmed. Now, kung nabigyan sila ng ad interim appointment, nung after na magsinidya kami, noong itong nakaraang Mayo, hindi ba? O Hunyo, whatever. No, kung mabibigyan sila ng ad interim at hindi sila ma-confirm dahil July 27 pa yung opening ng second regular session, kawawa sila. Pero Isa sir, yun. opo. Pangalawa, may mga nakabinbin na panukalang batas na nasa third reading na. Meron niyang, ang alam ko, pang BICAM na eh. So, ito yung mga priority bills. Hindi ko lang alam ngayon kung ano yung mga batas. Ang isa doon, yung hospital detention ni Senator Risa. Kung hindi naman magagawa yun, sayang naman. Opo. Kaya yun ang mga reasons, ano? Pero sir, Kaya hindi lamang si Senator Joel, kami lahat dapat mag-attend ng pero sir, special kasi session. ang kasing inaabangan po kasi yung nung nagsalita si Senator Joel, ito na ba yung hinihintay o siya po ba yung madadagdag sa kasalukuyan ninyong 12 para po Para maging 13 elect na. maging 13 na at ma-elect na talaga si Senator Gatchalian bilang Senate President? Correct. Iyon ang hindi ko alam. Ang dapat nakakaalam noon si Senator Joel. Ano yung kanyang reason aside from yung sinabi niyang sagradong duty niya yan para mag-attend ng special session. Kasi totoo naman yun, si Senator Cheese kaya nga siya nag-attend ng session noon, di ba? Dahil lalampas na doon sa 3 araw na yung period na inaalaw ng konstitusyon na mag-session yung bawat kapulungan. Apo. Kasi ang bilang, pang-4 na, pag hindi pa siya nagpunta, violation na yun ng konstitusyon. Pag po So ba, sir, kailangan magkaroon kami ng session dahil yun na nasa legislative calendar. pag po umattend si Senator Joel at yung iba pang senador, mangangahulugan ho ba ito na tinatanggap na nila yung bagong leadership? Nasa kanila yon. Pero tanggapin man o hindi, si Senate President Pro Temp Sherwin Gatchalian, inelect namin bilang Pro Temp, hindi bilang Senate President. Kasi tumatalima kami sa provision ng Constitution na 13 ang bilang para makapag-elect. Kaya naka-hold talaga yung election. Despite yung mga numerous legal opinions tulad nung kay retired Senior Associate Justice Carpio na maski 12 raw pwede na mag-elect. Kami, mas ginagalang namin yung Constitution kaysa doon sa opinion ng maski sino. Apo. Pero linawin lang din po natin, Senator Lacson. So ngayon po ba, meron na pong atas ang Malacanang para po sa special session? Para mas malinaw lang po. Wala kami natatanggap na notice. Wala pa po. Unang-una weekend, pero hindi namin alam kung tatawag o hindi at kung tatawag kailan. Yun nga po. Pero meron pong mga pending bills na hinog for o kailangang i-special session. Bukod dun sa commission on Correct. appointment, sir, meron po.
Correct. Oo. Apo. Sabi nga ni Senator Bam, meron siyang kailangan ma-constitute yung BICAM para ma-BICAM na yung kanya panukalang batas na nakabinbin. So, may mga ganon. So, importante talaga yung special session. At I appreciate, I admire yung attitude ni Senator Joel na kinoconsider niyang sagradong duty yung pag-attend ng special session. I just hope na yung ibang kasama niya sa block ni Alan Peter Cayetano, ganun din ang attitude sana. Pero At saka, wala sir, ho bang hindi po ba nag-reach out si Senator Joel Villanueva sa inyo pong block na at yung po sinasabi na, oy, lilipat na ako sa inyo kasi napagtanto ko, napag-isip-isipan ko, yung mga ganun po ba? Nakagaya ni Senator Escudero. Yes. Wala akong personal knowledge. Pati yung kay Senator Chis, nabigla kami ron eh. Nalaman lang namin yon yung 1 o'clock on that particular day, nung Wednesday, na in-inform kami na a-attend siya ng session nung araw na yon. So wala nakakaalam sa amin. Ang nag-inform sa amin, si Senator Migsubiri. Sabi niya, mag-a-attend si Chis. Ang hindi niya alam kung makikilahok siya doon sa session sa kung ano yung kanyang position. Pero kami, ina-expect na namin na ang kanya namang parang announcement sa inyo sa media, di ba? Opo. Hindi siya nag-align sa block ni Senator Win nor sa block ni Senator Alan. Yun ang sinabi niya, di ba? Opo, yes. Neither with the majority nor with the minority. At ginagalang namin siya. Nag-attend siya, base na rin sa kanyang paliwanag afterwards, na nag-attend siya dahil sa tingin niya, yun ang kanyang duty. Duty bound siya. Opo, tsaka Dahil nga bumoto konstitusyon siya. na pag-uusapan. Opo, tsaka bumoto siya para sa pag-elect kay Senator Gatchalian bilang Senate President pro tempore, di ba? Yes, Opo. correct. Pero it doesn't mean, kasi kinwalify niya. Nagboto siya sa pro temp at saka doon sa Committee on Rules Chairman, pati yung ibang officers like Sergeant at Arms at saka yung Secretary ng Senate. Pero kinwalify niya later na hindi ibig sabihin yun, naka-align na siya sa majority block. Hanggang ngayon, wala pa kaming alam kung talaga bang siya part na ng, officially o formally, part na siya ng majority block. I hope he will be part of the majority block. Pero kayo po, Senator Lacson, kapag po natuloy na itong special session nga po dyan sa Senado, hopeful po ba kayo na talagang mapaplansya na itong issue po ng Senate leadership? Sana, kasi alam mo, napakagulo eh. Napakaraming apektado, panukalang batas, etc. etc. Pati yung moral ng aming mga kawani. Mabuti nga ngayon medyo na-resolve, maski paano, dahil sumusweldo na sila, dahil ang kinilala na mismo ng buong Senado, ang acting president namin, si Senator Win, di ba? Kaya nga sumusweldo sila dahil nagsuggest pa nga si Senator Alan kung pwedeng co-signatory sila, which is messy. Sa amin, hindi, sinabihin nga namin si acting president Win, wag kang papasok dyan kasi I think, ako personally, sinabi ko sa kanila sa aming pagpupulong, desperate move na yan, na para bang nakikisukob na siya para lalo magulo yung sitwasyon sa Senado. Pero sir, so ibig sabihin, pag halimbawa nag-special session, bukod dun sa mga panukalang batas, sa commission on appointments, kailangan din yan, may special session para ma-constitute lahat ng committees at yung mga bicameral conference Yes, committees. Kasi, di ba, kailangan pong elect sa plenary kasi yung mga members. Totoo yun. Pero doon, napakaliwanag. Pag yung pa naman, ginulo pa nila. Kasi sa ngayon, 12 kami, 10 sila. Kasi wala si Senator Bato at hindi rin ma-reach beyond yung coercive jurisdiction o coercive power ng Senate. Yung dalawa, hindi ba? Kaya effectively, 10 lang sila. So pag pinaglaban pa nila, mas mahigit pa yung 10 sa 12, maliwanag din naman sa rules at saka sa Constitution na rin, sa mga jurisprudence na simple majority ng quorum pwede mag-elect talaga ng mga chairman at saka members ng komite. So na-imagine ko lang. Ang usapan lang dito, yung yung Senate President lang. Opo. Sir, pag halimbawa nag-special session, naisip ko lang, nag-i-insist po kasi sa Senator Alan Cayetano na siya pa rin ng Senate President. Yes. So pag nag-special session, baka mag-agawan sa podium. May ganong eksena. Yun nga yung ugly. Kaya iniiwasan din natin. Kailangan ma-resolve talaga yung officially, formally, yung leadership kung sino Senate President. And I hope ma-resolve yan in case na magtawag talaga ng special session. Otherwise, and
mind you, alam namin capable niyang gawin yon. Apo. Kasi mahilig talaga siya sa ganyan. Sa House, kung natatandaan ninyo, Yes di ba? po. Nilockdown niyo yung buong Congress para hindi siya mapalitan in spite of yung kanilang usapan sa harap mismo ni dating Pangulong Duterte. So he's capable of doing anything to preserve his power as the leader of the House noon at saka leader ng Senado ngayon. Pero Huwag kayo- naman sana kasi lalong napakapangit pagka dalawa yung tatayo doon sa podium. Opo. Nabanggit Pero po. alam mo, ito naman na napaka-importante, no? Yung practical reality, wala namang kumikilala sa kanya eh. Ayun. 'Di ba? Lahat na, Senado, Kongreso, yung lower house, Malacanang, Civil Service Commission, Yeah. IBP, mga deans ng law school, mga professors, mga political theorists, lahat kinikilala. At si Presidente si pa Acting po. President Win Gatchalian. Mag-isa na lang siyang kumikilala sa sarili niya. O siguro yung ilan sa kanya mga kasama. So wag naman ganon kasi magising na sana sa katotohanan na ito na yung realidad. No? Maski sabihin niyang ipagsigawan niya sa buong mundo, ako yung Senate President, wala namang sumusunod sa kanya. Napansin ninyo, tahimik na rin yung mga iba nilang kasama eh. Yung mga dating maiingay ding na kasabay niya. Apo. Ngayon wala na rin comment eh. So na-realize din nila siguro yung reality na tapos na yung boxing, wag niyo na insist. Although wala talagang permanent na Senate President, pero hindi na siya yung Senate President for all intents and purposes. Opo, pero naisip ko lang po, kayo po ba sa inyo pong block, no? Handa po ba kayo sa any possibilities? Kasi nabanggit nyo naman po kanina din na may nagawa na before si Senator Alan Peter Cayetano sa Kamara. What if maulit-ulit yung ganun pong eksena? Yes, nakahanda kami at saka nakahanda kami sa mga contingencies in case na mangyari yon, na manggugulo siya. Meron na kami pag-uusapan, hindi lang ako at liberty to divulge. Pero pagka nag-uusap-usap kami sa majority block ngayon, yan ang aming isa sa pinag-uusapan. At ako mismo, in-emphasize ko, wag nating i-underestimate kasi capable yung tao na yan na gumawa na maski anong gulo. No, he doesn't care about the institution, he only cares about himself. Opo. Kasi pagka magse-session, yung magpe-preside, aakit yun sa podium. Tapos, sir, yung Sergeant at Arms, kailangan po maitusok, di ba, yung mace. Yeah, yung pag mace. mag-start ng session. Eh, baka mag-agawan pa pati sa mace. Di ba, nangyari, Ay, naman. may ganun nangyari na noon sa house, di ba, yung mag-aagawan sa mace, Yeah. kaya merong sinuntok. Yeah. Oo. Well, as I said, naka-ready kami sa ganyang contingency. Hindi ko lang masabi kung ano yung aming gagawin. Pero pinag-usapan na namin yan kung ano yung dapat namin gawin kung sakali mangyari yan. Ayun, opo. And then sir, ito po, yung sa impeachment kasi may impeachment trial supposedly po ng July 6. Meron pong sa isa sa mga Facebook posts ni Senator Alan Cayetano, sinasabi niya na pinalulutang niya na babaguhin niyo rin ba yung pagbilang ng boto na magiging threshold para po sa paggagawad ng hatol kasi kung binago niyo raw ho yung quorum sa halip na 13, ginawang 12 ang 12. quorum sa Senado, abay baka dun sa impeachment court, hindi na rin ibilang yung iba pang senador, babaguhin yung nasa constitution na dapat supposedly 16 votes to convict. Medyo devious yun, no? Kasi ako, personally, I can speak for myself. I'll stick to the provision of the Constitution na 2/3 of all members. Ang all members, 24. So, 16 to convict and 9 to acquit. So wala, Maliwanag sa akin yun. Maski merong halimbawa pang may mag-motion, ako ang position ko, ganon. No? Na sundin natin ang Constitution. Huwag yung say-so o yung mga opinion, halimbawa ni Congresswoman Luistro, Associate Justice, retired Justice Carpio, may mga ganong mga pananalita o opinion. Pero ako, I can only speak for myself and I think some of my colleagues sa majority block, ganon din ang takbo ng isipan na mag-stick tayo first and foremost sa Constitution. Pag sinabing 16, 2/3 ng 24, 16 yon. Hindi pwede bawasan yon. ayun na po. So wala hong pinag-uusapan doon po sa inyong grupo, sa 12 senador na ibababa ang threshold sa pagbubutuhan po sa impeachment court. Wala. Under consideration in case na merong, alam mo, pag nag-motion yung prosecution o nag-motion yung defense, kailangan mag-rule kami, hindi ba? Yeah po. So, halimbawa, i-bring up ito by way of emotion, pag-uusapan namin yon kung anong dapat namin gawin. Pero ako, at yung iba kong kasama sa majority block, na sa pag-uusap namin, nagkakaisa kami. Hindi lahat, may mga ibang opinion. Pero ako and some members na naging vocal do sa aming pag-uusap, nag-i-stick kami do sa 16 to convict.
no matter what the base number is. Our base number will always be 24. Ayun. Senator Alam mo, Lacson. para ma-resolve yung issue, isang suggestion, halimbawa, may nakakulong, halimbawa, hindi lang si Senator Jinggoy. Si Senator Bato, medyo wala tayong control doon kasi nagtatago siya. He's really out of reach. Pero yung mga nakakulong, or yung nakakulong as of now, at kung may sakaling meron pa sumunod na makulong, ang isang solusyon doon para talagang ma-maximize yung nagpa-participate o yung boboto, mag-motion kami, mag-leave of court kami, payagan sila mag-attend ng impeachment trial. No? At lalo sa pagbobotohan, maski under escort sila ng BJMP, yung kanilang custodian, hingi kami ng permiso sa Sandigan Bayan para sila ay payagan na mag-attend. Ang medyo awkward lang doon, ito yung pangitain, dahil naka-robe sila as judge pagka-araw, pagkatapos naka-PDL uniform na sila sa gabi pag uwi nila. Opo. Yun ang medyo awkward. Pero sa Para palagay bang, niyo ho ba, alam mo naman ng mga media, lalo social media, Yes. malaro, hindi ba? Opo. Baka i-juxtapose yung dalawang larawan ng kung sino mang senador na ito, judge sa araw, tapos detain na naman sa gabi. Pero sa palagay niyo ho ba, Awkward nga. kumbaga, papayag doon yung iba sa inyong mga kasamahan? Sinong papayag? Yung Hindi, pong ibang mga senador. Yun ang isasuggest ko. Sinuggest ko na nga eh. Kasi ang isang halimbawa, Nimpa. Opo. Halimbawang nakulong Siyam. Ang naiwan sa Senate, 15. Paano ngayon magkakaroon ng maliwanag na decision to convict or to acquit? Ang ibig sabihin ba noon, automatically acquitted? Dahil 15 lang yung pwedeng bumoto? Sa akin, hindi. Dahil hindi naman sila convicted, sila naman ay part pa ng Senate unless preventively suspended. Kasi meron doon sa anti-graft law at saka sa plunder law na self-executory na once ma-file ng information at nag-undergo ng trial, alinman, plunder man o yung anti-graft man, preventively suspended sila. Yun ang malaking problema ngayon. Halimbawang nag-motion ng ombudsman at although self-executory yun, Opo. pero ang narinig ko, meron yatang revised rules ang Sandigan Bayan na hindi sila magmomoto proprio na magsuspende in spite of the provision sa batas. So kailangan meron mag-motion. Now, assuming na mag-motion yung ombudsman na i-preventively suspend yung lahat na nakapulong o nag-undergo ng trial sa Sandigan Bayan at to suspend. Ibig sabihin, pag suspended, hindi ka pwedeng mag-participate, Yes, di ba? opo. Pero Yes, ang isang dapat pag-aralan din, although yung Senado, although impeachment court, yung composition is the same as the composition of the Senate, Ibalay pa rin. hindi ko alam, Opo. subject sa interpretation ito, eventually, if it comes to that, Dahil kung separate entity yung impeachment court at saka yung Senate, baka pwedeng hindi kasama yung kanilang suspension sa pagganap sa kanilang tungkulin bilang impeachment senator judges. Ang Medyo complicated complicated kasi- kasi, oo nga eh. Don't take my word for it. Sa akin Opo. lang, inisip ko lang Opo. in the event na siyam yung makulong at ma-preventively suspended. Wala tayong trial. Oo nga sir, naalala ko yan kasi nung sa pork barrel case, nasuspende, pinatupad ng Senate yung suspension po kina Senators Enrile, Revilla Bong and Revilla, Estrada. Jinggoy Estrada. So, pero sir, kung halimbawa may suspension, pwedeng hindi mo na ipatupad ng Senate yung suspension? Pwede Hindi. pong ganun. Kung may suspension, tatalima kami sa Automatic utos yun. ng korte. Kaya lang, baka pwede kami magpaalam. Opo. Pero sir, Na 90... for purposes of the impeachment trial, baka pwedeng i-stay yung kanilang suspension or interpret na suspended sila bilang senador yung pagganap nila ng legislative function, pero baka pwedeng hindi kasama yung suspension sa pagganap naman nila bilang mga senator judges. Otherwise, it's going to be a crisis, di ba? Opo. Walang impeachment na magaganap kasi foregone na yung conclusion o yung decision na hindi mako-convict kasi kung 15 lamang ang naiwan na senador o senator judges for that matter. Sir, kung sakali, hindi option na iurong yung impeachment trial kasi sir, 90 days po yung suspension, di ba po? Yes, pwede rin yun. I-suspend muna yung trial until such time na ma-serve na yung kanilang suspension kung kailan man yon. Isa rin solution yon.
No, maganda itong discussion natin kasi these are within the realm of possibilities, hindi ba? Opo, Hindi ito opo. imposible eh. Mhm. Kasi nandyan eh. Apo. Pwede mangyari yan na ganyan ang situation. Kaya mabuti rin nadidiscuss natin ito para yung mga legal eagles no, na tinatawag, pati ang Korte Suprema, pwede sila magsagawa na ng pag-aaral sa ngayon pa lang, hindi event na maganap yung ganyang senaryo. Sir, kaya lang, nung nabanggit ho ninyo na, o halimbawa, may makulong na siya, baka sabihin na naman po na, teka, bakit may alam ba kayo na may makukulong? Kasi yun yung May naalala ko. madadagdag Hindi, ba? hindi. Para Sample po, lang, para sample lang. i-clarify. I-clarify ko, hypothetical itong usapan natin. Yan. Apo. Sinasabi ko lang, hypothetical, pero in the realm of possibilities. Pwede mangyari. Hindi natin pinagdarasal Apo. o hindi natin sinisigurado, hindi natin parang Ginugusto. parang inaasahan. Hindi gano'n. Hypothetical lang ating sitwasyon na sinasabi nga posible mangyari. Kasi sa yung realidad naman kasi, meron po naman talaga kasi kayong mga kasamahan na under investigation dahil dun sa flood Sa control flood scam. control. Oo, kasi sinabi ni Ombudsman Boying, di ba? Opo. 10 yung binabanggit niya senador eh. Mm-mm. Oh, 10 yun. Siyam nga lang pag-uusapan natin. 10 nga siya sabi niya eh. Kaya sabi ko, Kulang pa kayong it's isa. within the realm of possibilities. If it will happen, we don't know. Pero kailan paghandaan natin yung ganyan senaryo, kung ano yung magagawa ng Senado o ng impeachment court o ng kung sino man na may authority dyan, Supreme Court man yan o ano, para paghanda na kagad Opo. kung sakaling dumating yung ganyan senaryo. Either isuspend yung trial, hintayin ma-serve yung suspension para nandyan ulit sila sa mainstream, or yun nga sinasabi ko, kasi separate entity naman yung impeachment court, suspended sila bilang mga senador, na hindi sila gumanap sa kanilang legislative function. Pero as senator judges, baka naman pwedeng subject to interpretation. Of course, hindi ako mag-interpret yan eh. Apo. At the end of the day, it is the Supreme Court that will interpret yung mga ganyang constitutional issues or questions. Isusulong nyo na ho yan sa pre-trial sa June 18, Senator Lacson. Hindi kami magsusulong yan eh. Sino pong dapat ang pwede magsulong? mangyari niyan, ang mag-motion dyan, na baguhin yung base number, either prosecution or defense. Oh. Pero pag ang sinasabi ko, pag meron nag-motion, kailan mag-rule ang court, 'di ba? Whether on time or mag-refer muna kami sa kumbaga sabihin natin chamber namin o Opo. doon sa aming lounge para pag-usap-usapan natin, paano to? Merong motion na ganito. Anong gagawin natin? Ayan, and So, then, court, court as a whole ang magde-decide doon, not even the presiding officer. ayun, and then sir, sa impeachment court na, pareho, sa Senate at saka po sa impeachment court, paano po ang senaryo, halimbawa, although si Senator Joel Villanueva nagsabi na attend siya pag may special session, paano kung hindi dumating po yung iba pa? Boboycott Pwede yung pa iba? rin ba? Halimbawa, May quorum kami, may quorum na. 13 kami. Oh, may Kung 12. assuming na atin lahat yung 12, House plus Senator Joel, 13, makapag-conduct kami ng business. Ayun, 13 kami. At makapag-elect kami in case na pwedeng mag-elect. Pero hindi natin alam kung ano yung, sa ngayon, kung ano yung, inassure ni Iboboto ni Senator Senator Joel na Joel. atin siya. Opo. Hindi naman natin alam kung magpa-participate siya o sasama siya sa pagboto pag-elect ng Senate President. Hindi natin alam yon. Pero ang sigurado po sir, pag nag-attend siya, magiging pang-13 siya, makakapag-session kayo at sigurado, doon sa 12 makakapag-session kayo. Pero Yes. pag 13 na, walang duda, makakapag-session kayo. So, wala rin pong duda, makakapag-conduct pa rin kayo ng impeachment trial. Yes, pwede. Hindi, wala pa naman trial eh. Kasi sa July June 6, sir. 18, pre-trial pa lang yun eh. Hindi naman kami kailangan doon eh. Opo. Mga lawyers yun eh. I mean, Stipulation yun eh. Yun yung pag-uusapan para hindi magulo yung trial. Sa pre-trial conference, doon pag-uusapan, ito, magmarka na tayo ebidensya. Stipulated na ito, hindi na natin kukwestiyon ito. Nag-agree na kayo, both defense and prosecution. Yan ang alam ko sa pre-trial conference. Opo. Para pagdating sa trial proper, hindi magulo na question dito, question doon. Para bang nag-stipulate na tayo dyan, nagkasundo na tayo, huwag mo nang questionin. Tsaka yung mga Yun. exhibit, marking na exhibit para hindi na matagal. Yes. Opo. Yes, para representa na lang yon.
noted na lang ng noted yon. Opo. At saka ina-accept na ng both panels yon. Senator Lacson, may mga lumabas kasi sa social media ng mga nakalipas na araw na si Senator Francis Escudero daw po yung magiging presiding officer sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. May confirmation na ho ba ito? Wala pa. I-elect namin yan eh. Kung sino yung presiding officer. Remember, we amended the rules, di ba? Opo. Yung rule tungkol sa pwede kami mag-elect ng presiding officer, not necessarily yung Senate President. Kasi nga, medyo magulo, wala nga tayong Senate President. Even if merong Senate President, dahil na-publish na yan sa general circulation na dyaryo, so ano na yan, wala naman nag-question at wala nagko-question. So, amended na yung rule namin dyan na pwede kami mag-elect ng presiding officer. So whether it is Senator Cheese, Senator Kiko, or anybody for that matter, i-elect namin yan. Kami magde-decide yung majority ng members ng Senate ang mag-elect yan. So, tama ho ba na pinagpipilian sina Senator Kiko Pangilinan at Senator Cheese Escudero at hindi ho ba ito parang insulto naman kay Senator Sherwin Gatchalian? Hindi naman palagay ko dahil abogado yung dalawa eh. Opo. Para bang sa amin, for practical reasons, mas maganda na yung abogado yung nagpe-preside. Kasi remember, nung si Senate President Enrile nag-preside, napakaganda ng pag-handle niya, di ba? Kasi alam na alam niya. Kasi may mga ruling dyan na ora mismo, magro-rule eh. Motion denied, sustained. Meron ganun, di ba? Ruled, opo. Kaya importante yon. Pangit naman yung kada may mag-motion from either panel, sasabihin ng presiding officer, teka muna, consult ko muna sa mga kasama ko. Mas maganda yung ora mismo, right there and then, sabihin niyang deny, sustained, denied, yung mga ganon, di ba? Sir, sige, isa. Nagkaya pa tayo. Naalala ko lang eh. Sir, kasi itatanong ko lang kay Senator Lacson kasi ngayon ang daming mga lumalabas sa social media na kasi nga po may threat, 'di ba? May banta diyan po sa Senado. Baka daw may kaugnayan ito sa pagdaraos ng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Maki-update lang po muna kami. Kamusta po yung threat ngayon sa Senado? May mga namomonitor pa ho ba kayo, Senator Lacson? Tsaka yun nga po, dapat bang iugnay ito sa impeachment trial laban sa Vice President? Well, ganito, no? Whatever the threat was, I think it was effectively preempted nung ginawa ni Acting President Gatchalian na mag-work from home, mag-lockdown yung Senado, nawala sila ng stage. Ano? Kasi meron talagang, hindi ko sinasabing validated. We're still in the process of validating yung intelligence report na natanggap namin. No? Naka-furnish dito yung Senate President, Committee on National Defense Chairman Tito Soto. I think na-furnish din dito yung Chief of Staff ng Armed Forces, pati yung Chief PNP. Merong mga kopya dyan. No? I think pati si Director Matibag. Kaya siya yung una nagbigay ng information o nag-relay ng information noong nag-hearing yung Blue Ribbon, di ba, kay Senator Erwin. So yun, meron talagang pinagbabasihan yung naging galawan noong Miyerkules ba, noong Huwebes. Ano? Opo. So, yun, meron talaga yun kasi meron talaga intelligence report. Again, hindi ako at liberty to divulge yung details noong yung intelligence report na yon. We are in the process of assessing it, validating it with the help of the intelligence units ng uniform services natin. Sir, kasi ang accusation ay kaya pinalutang na mayroong banta at pinag-work from home ang mga tao, binawal ang bisita ay para hindi po matuloy yung binalak ulit po ng Cayetano Black na pagdinig kung saan babalik po supposedly yung 18 bodyguards plus 14 pa daw po. Hindi totoo yun. Alam mo, nagtataka kami, wala silang plano mag-attend sa hearing ni Senator Tulfo. Pero bakit nandun yung 18? Pagkatapos merong panawagan sa mga tao. Kaya hindi natin alam eh. So ano ba talaga yung senaryo? Ano ba yung plano nila? At sino yung kasabwat na kasamahan namin? Di ba? Kasi kung sakali magkakaroon ng gulo, ito sa akin lang ito Bakit nandun yung 18? Bakit sila nagpe-presyon habang nag-hearing yung Blue Ribbon? Ano yung ini-ignite nila? Ano yung ini-incite nila? No, ano bang senaryo? Kunwari, i-rescue itong 18? Nag-a-assume sila na may mga armed forces, may mga PNP na sasama sa sinasabi nilang cause nila.
Yun ang nakikita ko pwede sila. Kasi wala namang reason, wala naman silang plano mag-attend doon sa hearing ni Senator Tulfo. Pero bakit nando silang lahat 18 at pinilit nila ipasok in spite of the parang sabihin nating pagbabawal ng Sergeant at Arms, si General Corpus. Hinaras-haras nila yung Sergeant at Arms eh. Pinilit nila na ipasok yung 18. Oh, para saan yun? Kasi Para mag-press con? Isang possibility, the way I assess it, personal assessment ko to, no? Using my own experience and my own training. Merong plano yan. Bakit mo papapasokin yung 18? At bakit may mga tao sa labas? May plano So, na yung may manggulo. plano- At ang sa tingin ko lang, baka ang gagawin nilang staging area, yung Senado. Baka magkagulo-gulo doon. At baka sakali mag-trigger. Baka sakali. But I don't think yung armed process at saka yung uniform services natin, kasi wala naman sila simpatya doon sa 18 maleta boys eh. Dinidisown nga ng Philippine Marines, hindi ba? Dinidisown ng armed forces. 12 sa kanila, dishonorably discharged. Ayaw nga nila ma-associate eh, doon sa 18 eh. So, kung nag-a-assume sila na magti-trigger into ng something bigger, na magkakagulo-gulo ang buong bansa, magde-destabilize, baka sa tingin ko lang, baka nagkakamali sila. Huwag nilang gamitin yung 18 Marines as parang rallying point para mapagalaw yung ating armed forces. I think they should know the members of the armed forces and the Philippine National Police better than how they assume na yung kikilos o hindi. Opo, so isang They tanong should na. know them better than that, ano. Opo, so isang Kung tanong. sino man ang nasa likod nito. So isang tanong na lang, sabi ho kasi ni Senator Acting Senate President Gatchalian, sinabi ng NBI na konektado dun sa 18 yung threat, not necessarily sila yung manggugulo, pero konektado sa kanila. Yun din ho ba yung, batay dun sa paliwanag nyo, yun Yun din nga po yung nakita ninyo? Exactly. Yun din ang assessment ko. Independent of what Acting Senate President Gatchalian told you or told media, ganun din sarili ko assessment eh. Kasi wala akong nakikitang purpose para ipasok nila yung 18 doon na wala namang plano mag-attend sa hearing. No? So naghaharap sila ng casus belli, ika nga, na kung halimbawang palabasin, halimbawa, ito isang senaryo, halimbawang mag-attend sila, tapos i-cite for contempt ng Senado o ng Blue Ribbon Committee. So, papalabasin nila. Baka meron sila na ipasok na rin dyan ng mga armado para kunwari i-rescue tapos magkagulo-gulo. Oh. Di ba pwedeng gano'n na senaryo? Isip ko lang ito Opo. Ito lang yung pinagbabasihan ko na pwedeng senaryo kasi wala akong makitang dahil reason o intention for the life of me para ipasok nila yung 18 doon na wala namang plano mag-attend ng hearing. Sir, Yun ang aking pinanggagalingan. so isa na lang, anong panawagan ninyo kay Senator Alan Peter Cayetano at sa grupo niya? Huwag manggulo. No? Maging mga senador, makilahok, tapos kung ano yung pinglalaban nila, sa floor namin pag-usapan, huwag sa Facebook. Kasi hindi namin siya madidebate sa Facebook. Ang pwede kami magdebate sa plenaryo, hindi sa Facebook. Ayan, with that, sir, maraming salamat po, Senator Thank you so Lacson, much sir. po. Ingat po Thank kayo you. palagi. Thank you, sir. Pagaling po kayo. Thank you, sir. Okay. Yan po si Senator Panfilo Lacson. At sa ating pagbabalik po ang ating mga kausap, si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Ang ating oras, 11:07 ng umaga. Bantay Balita sa Kongreso. DZWB #1